Hello, Kathleen fans! Si Alden nagpadala ng pagkain or foods kay Ma'am Catherine ngayong Pasko. Sobrang saya ng Christmas or Pasko ng Kathleen mga kasombreros. At saka marami pang ibang items mga kasombreros. Kaya tutok lang kayo kasi hindi malungkot at hindi malamig ang Pasko ng Kathleen. Sinasabi ko sa inyo mga kasombreros. Unahin ko ito, nag-post no, ang isang admin dito nung hugging moments ng Kathleen mga kasombreros nung time ng birthday or house blessing ni Ma'am Catherine nung nasa Palawan sila, and then itong nasa Hello Love Again sila na promo mga kasombreros. So parehong naka-white ang Kathleen dito sa kanilang hugging moments. Ano lang ito? Repost or recall mga kasombreros no, na ginawa ng isang admin. So ang kagandahan kasi dito sa Kathleen mga kasi sobrang dami nilang ebidensya. Sobrang dami nilang kumbaga pa captured moments. Kasi nga dahil sa sobrang bait nila, sobrang sikat nila. So 5 hours ago ito, pinost ni Yumi Jane Katug no, palaging ikaw at ikaw. Tapos ang isa pang picture dito ay naka-black no ang Kathleen mga kasombreros, na kung saan ay maghihiwalay ang Kathleen dito for a while para kakatapos na ng shoot sa Canada mga kasombreros, naka-black sila. So kinumpay lang ni Yumi Jane itong hugging moments no, yakapan moments ng Kathleen mga kasombreros. So parang yung yakapan nila parang wala nang bukas. Parang inaagaw si Ma'am Catherine no ni para bang aagawin si Ma'am Catherine kay Sir Alden mga kasombreros na mga hug sa sobrang higpit at sa sobrang close mga kasombreros. So yun ang isa yata rito yung nasa Palawan sila, if I'm not mistaken, dun sa mismong Isla Amara ni Ma'am Catherine sa El Nido, Palawan, yung isa dito. So this was during ng kanyang kanilang house blessing or extended, kasi parang may part 2 yung celebration ng birthday ni Ma'am Catherine eh. So maliban sa house blessing mga kasombreros, so nag El Nido, Palawan din sila. Kumaga pa out of town nila mga kasombreros na pagbabakasyon no, kasama ang ibang Hello Love Goodbye cast mga kasombreros. So parang yung ginawa pala nila doon ay parang meeting na rin no, kasi nga magkakaroon sila ng Hello Love Again, kung kaya nag-meet sila mga kasombreros ng buong cast din po ng Hello Love Goodbye for Hello Love Again. And then ito, so na-post itong jacket, yung mahiwagang leather jackets ng Kathleen mga kasombreros. So hindi lang talaga ako yung nakapansin nung kanilang twinning na leather jackets mga kasombreros, kundi yung mga admins din po no, na nakapansin ng kapareho ng leather jackets ng Kathleen mga kasombreros. So mamahalin siguro to. Dalawang bagay lang to no. Kung hindi dalawa yung kung hindi twinning lang ang dalawang ito, ay niregaluhan ni Sir Alden si Ma'am Catherine mga kasombreros ng jacket, or pwede rin namang si Ma'am Catherine ang nagregalo ng leather jacket para kay Alden mga kasombreros. So dito natin nababasa yung galawan talaga ng Kathleen mga kasombreros no, na kung saan ay same moves no, same outfits, minsan same activity no, kagaya nung sa aso at saka so si Ma'am Catherine pala matagal na pala siyang kara no, na yung nangangalaga sa mga pets, sa aso at saka sa pusa. Matagal na rin pala siyang ambassador. Sana maging active ulit si Ma'am Catherine no, at saka magkaroon siya ng parang charity ba or visit mga kasombreros sa mga aso at pusa din, na mga centers no for pets mga kasombreros kagaya ni Sir Alden. So para twinning na naman ng activities ang dalawa mga kasombreros. So alam naman natin na pet lovers ang Kathleen mga kasombreros no, aso at pusa ang kanilang number one or two of the most loved pets mga kasombreros. So si Ma'am Donna May Landicho ang nag-post nito no 2 days ago. They both wear black leather jacket, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards no, itong black leather jacket nga mga kasombreros no,
na sobrang alam ko ano to yung mahal mga kasembreros. So, mahal ang presyo para sa mahal mong tao, ganon. So, inggit pikit na naman yung mga Mayor Mark Alcala at saka Daniel Padilla dyan. Naku po, parang parang tawag dito, parang nakaka-off minsan yung mga naniniwala pa rin sa Kathnel. Tapos, pag nagpo-post sila sa Facebook, kunwari mga edited pictures lang or parang mga throwback photos, dahil pa rin likes, no? Dahil pa rin shares mga kasembreros. So, medyo minsan parang siya. Parang napapaisip ka na, bakit kaya ganito, no? Parang they're still living with unreal mga kasembreros na hindi na pwedeng magkatotoo at hindi totoo mga kasembreros because Daniel Padilla has Kyla Estrada now and they seem to be happy, no? Masaya sila mga kasembreros sa company ng bawat isa and hoping papakasalan talaga ni Daniel Padilla si Kyla Estrada. So, pero I doubt, no? Sorry to say mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, isa sa mga main items natin ito mga kasembreros, no? Yung sobrang saya ng Kathleen mga kasembreros at saka hindi malungkot ang kanilang Pasko. Dito ay picture ni Kathleen na sobrang saya. Tapos parang napapikit pa siya sa tawa mga kasembreros nor sa tuwa. Tapos si Sir Alden naman ay naka-blue. If I'm not mistaken ay during ito ng kanyang BSP or BDO promotion mga kasembreros. So Bangko Sentral ng Pilipinas kasi naging nag-umattend siya ng Financial Education Congress mga kasembreros as he was invited, no, para mag-speak and mag-encourage about financial matters. So yun, si Magkati. So hindi naman talaga, hindi malungkot, bagkos ay masaya mga kasembreros ang Pasko ng Kathleen because they will spend time with their families. So yun naman talaga nagmamatter, no, kapag Pasko, di ba? Yung mga taong or mga kapamilya natin na nasa abroad, talagang umuwi sila to spend time with their families. Yung iba naman from Philippines to ibang bansa, talagang holiday, no? Tsaka talagang spend time with their family. And of course, no, para gunitain ang dakilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na the greatest gift, no, the greatest story ever told mga kasembreros, ang the great birth of our Lord Jesus Christ mga kasembreros. So siya yung kung hindi pinanganak at hindi naging tao o hindi nagkatawang tao ang ating Diyos mga kasembreros na si Lord Jesus Christ, ay wala na tayo ngayon sa mundong ito, no? We are totally nothing and dead mga kasembreros. So, ganun po siya. Kung kaya ang Pasko ng Kathleen mga kasembreros as they will spend time with their own families ay masabi nating masayang-masaya. No? Kasi yun yung nagpapasaya talaga, no? Pamilya mga kasembreros. Not unless kung ang pamilya mo ay mga basagulero at saka nag-aaway kayo. So, hindi masaya ang Pasko mo kapag kasama mo sila parati or hindi masaya ang buhay mo kung kasama mo sila kung kayo po ay nag-aaway-away. So kung nagmamahalan naman ay talagang gugustuhin mo talagang parating kasama sila. And then ito ang cute na ginawa ng isang fan dito, no. Ginawa niyang basketballista or sports people ang Kathleen mga kasembreros, no. Si Ma'am Catherine dito ay naka-white, si Sir Alden naman ay naka-yellow, tapos nasa harap sila ng basketball court mga kasembreros. Pero ito po ay AI generated lamang ha. Lilinawin ko lang po mga kasembreros and mga Kathnatics. And then ito, next item natin mga kasembreros. So yung Alpha Pro Dog Food ni Sir Alden kagabi ay nag-post ng kanilang bagong endorsement photo, no? Na kung saan nga ay si Sir Alden ang kanilang brand endorser mga kasembreros. So, tapos, sobrang ikli lang ng video. Kung kaya screenshot na lang yung kinuha ko mga kasembreros. Ito po ay 5 hours ago, Alpha Pro Dog Food. Ayan, no? Sabi ito sa caption, nakuha niya ang para sa kanya dahil medium-large breed ang alaga, swak sa kanya ang Alpha Pro Regular Bites. Talaga namang dama ang saya niya. Subukan na, punta lang sa mga pinakamalapit na pet stores o i-add to cart. So, ang inisip ko dito, si Ma'am Catherine, maya-maya, alas 11 ng umaga po ako nag-voice over, ha? December 21, mga kasembreros. So, malamang sa malamang, susunod na naman dito si Ma'am Catherine. I-English niya lang
yung kanyang Nutri-Chunks mga kasembreros. So alam ko magkasunod lang ang dalawang ito, no, kagaya ng mga nakaraan. Talaga magkasunod lang yung post nila mga mga kasembreros para hindi kunwari halata. Pero in English lang ni Ma'am Catherine, tapos tawag dito, si Sir Alden naman ay Tagalog. So para hindi gaanong obvious, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. And then ito, 13 hours ago, RTV News, basahin umani ng pansin sa social media ang mga netizens na humihiling na mabigyan ng spotlight ang backup dancer ni Catherine Bernardo at Julia Montes sa kanilang Christmas special performance. Ayon sa maraming netizens, narapat lang na mabigyan siya ng atensyon dahil hindi may kakailang husay at ganda nito habang sumasayaw sa tabi ng masikat na artista. Marami rin ang nagsabi na bagamat hindi pangunahing bituin, nagbigay siya ng dagdag na enerhiya at aliw sa buong performance. Dahil dito, naging viral ang usap-usapan online kung saan pinapakita ng mga netizens ang suporta at paghanga sa talento ng backup dancer. Ang ganitong klase ng reaksyon ay patunay na hindi lamang sa pangunahing artista umiikot ang atensyon ng publiko, kundi pati na rin sa mga kasamang nagbibigay buhay at sa saya at sa entablado. So, meron naman, no, may K naman mga kasi ito kasi yung backup dancer na sobrang ganda mga kasembreros, no? Pero may nakita akong post ni Naibara Lopez na parang retokada. So, kahit na gano'n, no? Choice naman niya na magparetoke mga kasembreros. Ayan, sana nga, no? Kasi ang bawat tao naman, hindi tayo magiging bitter. May kanya-kanyang naman tayo, may kanya-kanyang time, may kanya-kanyang panahon at season sa pagsashine mga kasembreros kung kailan tayo madidiscover at mabibigyan ng break mga kasembreros. And then ito, 11 hours ago, Kimberly De Los Santos, galing mismo kay Carmina Villarreal. Carmina na inggit sa Morena Beauty ni Catherine Bernardo. So, yun. Actually, matagal na itong sinabi ni Ma'am Carmina, no? Na naiinggit siya. Hindi naman naiinggit siya sa negative way, pero in a positive way, parang hinahangaan niya ba yung pagiging morena ni Ma'am Catherine, kasi si Ma'am Carmina Villarreal ay, di ba alam natin na sobrang puti niya, no? Sobrang, dito, parang singkamas ang kulay ni Ma'am Carmina Villarreal. That is why medyo naiinggit siya at hinahangaan niya ang pagiging morena ni attorney, na siya namang gustong-gusto ni Alden, kasi gusto ni Alden ay morena talaga mga kasembreros, no? Kung kaya alam na this. And then ito, si Rizel Kenneth, na-miss niya daw ang Kathnel niyo, kasama dito si Ma'am Carla Estrada. Ang daming likes, 640 likes mga kasembreros. So, I love this picture, Kathnel with Mami Carla, Kathnel forever throwback. So, ewan ko ba, no? Parang, siguro kahit na ikasal si Ma'am Catherine na, may mga magpo-post pa rin ng ganito. Kasi nga, di ba, yung Aldab, may mga nagpo-post pa rin kahit kinasal na si Maine Mendoza. Pero siguro kapag kinasal na si Alden at saka si Catherine, tapos ay yun na siguro yung end of the story ng Aldab at saka Kathnel, mga kasembreros. Sana man lang itigil na, no, yung ganoong mindset mga kasos. Pero naunawaan ko naman sila, lalong-lalo yung mga matagal na naging admin ng Kathnel, ay parang doon na sila nabuhay, no? Doon na sila, yun na yung buhay nila ever since mga kasembreros. That is why it's really heartbreaking, and it's so difficult mga kasembreros na mag-twist, no? Mag-ship agad-agad ng hinahangaang Kathden or hinahangaang tandem na Kathden mga kasembreros. So, and then ito, ang cute pa ng pangalan ng nag-post dito, Basurera ng Malaysia. 13 hours ago, a heated online clash has erupted between fans of Catherine Bernardo and Kyla Estrada na naman, no? With Daniel Padilla at the center of the controversy. So ito nga yung yung mainit na pinag-uusapan ngayon, yung Dankay at saka Kathniel mga kasembreros na wala na. So the tension began after exchanges and subtle jabs between the two fandoms, particularly following an upgrade comment made by supporters of Kyla, which has stirred reactions from Catherine's fans. So yan, parang sinasabi nila upgrade daw, mas classy at mas parang kinukumpara lang din ng mga tao, no, yung si Ma'am Kyla at saka si Ma'am Catherine mga kasos. Pero pareho naman sila maganda, no? Huwag na lang nating patulan mga kasembreros.
And then ito, next item natin mga kasombreros. Si Sir Alden, dito yung kanyang Myriad pala ay merong 4 hours ago nag-announce yung Myriad mga kasombreros na yung mga ARXV Diamond ticket holders, yung mga bumili ng Diamond tickets mga kasombreros, nag-email sila kahapon, tapos may Google Drive link silang pinasa na magkakaroon sila ng special photo with special photo one-on-one with Alden mga kasombreros. No, thank you for celebrating ARXV moving forward at Alden's 15th anniversary with us. So yun siya. Ito yung isa sa mga benefits no ng mga kumuha ng Diamond tickets mga kasombreros sa ARXV no concert ni Sir Alden. So ito na nga ha, yung ating main item mga kasombreros. Nagpadala no ng foods si Alden mga kasombreros. This was posted by Philippine celebrity, I think Insider, no, something like that, kahapon or one day ago mga kasombreros. Explosive moment, Alden surprises Catherine on set bringing food. Pagkain daw, no? Fans are left wondering what he's hiding. Is it a sweet gesture or a hint at something bigger? Coincidence or secret plan? No question mga kasombreros. Could this unexpected visit signal a major development in their relationship, or is there more than meets the eye? Public curiosity explodes, rumors start swirling. What follows will shock you. Click to uncover the full story and all the hidden details behind this surprise encounter. So, ito, wala tayong gaanong resibo mga kasunod sa present, pero nung mga nakaraan pa, no, alam natin na isa sa mga love languages talaga ni Sir Alden ang magbigay, no? Giving gifts mga kasombreros. Ano, walang duda, no? Kasi nga, di ba, yung black ring ni Ma'am Catherine nawala lang bigla, Sir Alden talagang matik, no? Talagang bumili agad ng black ring para kay Ma'am Catherine, no? Health ring mga kasombreros, kasi mahilig si Ma'am Catherine noon. Nung nawala yung health ring ni Ma'am Catherine, ito talaga, talaga to, solid na patunay kasi sa kanilang mga bibig mismo nanggaling, no? Na nung nawala yung black ring ni Ma'am Catherine, to the rescue si Tisoy para bilhan agad ng black ring si attorney. So during nga sa kanilang interview doon sa lie detector test, no, ni Sir MJ Felipe. So yun talaga legit, no? So isa kasi dito sa mga love languages, kasi nga yung mga hindi gaanong special kay Alden, binibigyan niya ng regalo So how much more si Ma'am Catherine na sobrang special sa kanya mga kasombreros, no? Na kung saan ay magiging future wife. Nati-trigger, no, yung mga tao dito, yung mga tao sa na maka Mayor Mark Alcala kapag sinasabi kong future wife, Mrs. Fulkerson, si Ma'am Catherine mga kasombreros. So pero hayaan na natin sila, no? At saka kung wala kayong ebidensya kay Mayor Mark Alcala, mas malinaw pa sikat ng araw ang Sanya Lopez mga kasombreros. So yun po. Alam naman natin dati pa nagpapadala si Sir Alden talaga ng pagkain. So and food is life sa dalawang ito. Japanese foods, Korean foods, Thailand or Thai foods, Filipino foods, no, basta anything na, or Hong Kong foods, no. Nung time pa ng Hello Love Goodbye ay nag-food trip din sila sa Hong Kong mga kasombreros. So talagang na yun, part na ng kanilang tawag dito, ng kanilang buhay, no? At saka hilig mga kasombreros ang pagkain. So party ng love lang. And nung di ba, nung Hello Love Again, parang nagpadala Sir Alden ng kanyang parang bangka-bangka, no? Legendary boat mga kasombreros na pinadala niya at saka pinost ng ate or ng mga kapatid ni Sir Alden mga kasombreros. Yung pinadalang pagkain, no, ni Sir Alden na sobrang unique. Parang yata yun parang Korean, no, something like that mga kasombreros. Yung pinadala ni Tisoy kay Tisay mga kasombreros, na kung saan ay hilig talaga nila ang pagkain ever since. So yun po. So sa ngayon, no, although wala tayong present na resibo, pero alam natin sa ating loob-loob at saka sa kanila of course na talagang ginagawa naman talaga ito ni Alden, no? Even without solid proof na hawak tayo. So ganun siya mga kasombreros. So Team Panatag at saka
Team Solid mga kasambreros. And then ito, nag-share din ng yung kay Ma'am Kath at saka kay Alden or kay Benedict Cua na isang sikat na vlogger at GMA talent mga kasambreros, no? Doon sa ginawa nga nilang, kasi nag-post kagabi si Benedict Cua ng kanilang ng kanilang video na parang sumasayaw-sayaw na makulit-kulit mga kasambreros. So ito po yung ginawa nila during sa paggawa nila ng Magic Sarap na endorsement video or TV commercial mga kasambreros. So ang kulit na ng dalawang ito. So may isang kasi dito. Although part ito ng ginawa nila, so pinost lang ng isang admin mga kasambreros. Ganoon naman kasi talaga kapag nag-post for example sa Catherine, so marami ng admins agad ang nagsishare at saka nagpo-post na dalangan ng kanyang influence at saka kasikatan. And of course, talagang mga solid Catherine holics din sila, kagaya natin mga kasambreros na Catherine-atics. So yun po, talagang si Benedict Cua, marami rin siyang kasi million din, sobrang sikat din ito ni Benedict Cua mga kasambreros, na TikTokerist, doon nagsimula, ang kuya ni Benedict ay isang doktor, si Doc Jerry mga kasambreros. And the next item natin, 10 hours ago mga kasambreros, si Mama Means Online. Ang saya na nakikita sa mga mata, hindi pwedeng ipagkaila. Catherine Bernardo is the living proof that choosing yourself and your peace leads to the most beautiful glow. Ngiti pa lang, ramdam mo ng kontento at malaya siya sa kung anong meron siya ngayon. So happy for our queen. So ito mga kasambreros, yung another na dagdag doon sa saya, sa ganda, mas lalong sumasaya at mas lalong gumaganda si Ma'am Catherine mga kasambreros, alagang Alden Richards ito. Tapos yung pictures niya dito ay yung nasa Canada sila mga kasambreros, naka green sweater si attorney, nakasama of course dito si Tisoy. 104 likes mga kasambreros, madami talagang, dumadami ang supporter ni phenomenal box office cinema queen mga kasambreros, and of course ng Kath din in general. So walang parang single sila parehong masaya, parehong kontento, parehong blessed mga kasambreros ang Kath din, kung kaya pinagpapala rin sila kasi nga sa kanilang puso na sobrang bait at sobrang sobrang mapagbigay din po mga kasambreros sa mga tao. Kung yung kabaitan nila at ang kabaitan ng tao in general ay talagang pinagpapala din ng Panginoon. And then ito, last item pala natin ito mga kasambreros, 3 hours ago, sana mangyari sa totoong buhay. Ito yung kasalan nga ng Kath din mga kasambreros, 2.4 million expenses. So si Alden Richards lahat ang gumastos. Tapos yung kasalan nga mga kasambreros ng Kath din. Yung totoo lang na pictures dito ay yung kasalan nila sa Hello Love Again, of course mga kasambreros, na may pasingsing si attorney at saka si Tisoy mga kasambreros. Pero yung the rest dito ay during Aldab at saka Kathniel Days, paano yung nasa taas mga kasambreros. So palagay ko hindi lang 2.4 million ang gagastusin dito kapag sila yung kinasal mga kasambreros. Baka 10 million pa nga mga kasambreros na parang barya lang ito kay Sir Alden mga kasambreros. And once in a lifetime event ang kasalan. So ang wedding ceremony dapat pinakabongga sa lahat mga kasambreros, since they have all the resources, financial resources, family, friends mga kasambreros, and yung kabaitan ng bawat isa ng Kath din mga kasambreros. So kung kaya ay pinagpapala din ang dalawang ito. So mangyayari yan wedding of the decade na kasalan ng dekada kasal ng dekada mga kasambreros ang tawag kung sakasakali mangyari na ang kasalang Mr. and Mrs. Fulkerson Jr. Pang-inis talaga sa mga pang-inis sa mga nega at saka sa mga kontra sa Kath din mga kasambreros So pero sorry po sa inyo patawarin nyo na po ako. Sin po. Alright, so yun naman sa ating Kath din items sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon
And advanced Merry Christmas po sa bawat isa. Yung spaghetti, macaroni, and so on, lutuin. Lutuin na natin mga kasembreros na number 1 sa handaan. So, yun lamang po, and sana pa ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang relevant dito mga kasembreros. Ang title natin ay Mapapala ng Sakim. Proverbs 1 verse 19, so are the ways of everyone who is greedy. Ito yun, sakim mga kasembreros, for gain. It takes away the life of its owners. Grabe, no? Napakalalim ito mga kasembreros. So, kung ating iintindihin ang mga taong sakim daw, greedy, no, avaricious mga kasembreros, glutton for example, sila rin kumapa yung gawa nila na pagiging sakim mga kasembreros ay yung kukuha sa mismong buhay nila. So and in short, no, distraction, mapaparusahan, punishment, penalty, and ikakasira nila. So yun siya mga kasembreros. So anyone na sakim mga kasembreros, kapag nagpatuloy sila sa kanilang kasakiman, ay ang aabutin nila ay distraction. Okay? Sa ating gobyerno ngayon, lalong-lalo na yung mga sakim sa pera ay talagang naisisiwalat na. So nag-aantay nila ang mga taong bayan kung may makukulong nga ba talaga ngayong December as promised by President Bongbong Marcos mga kasembreros. So nanggagalaiti ang mga tao sa galit hanggang ngayon kasi sabi, puro pangako, pero wala pa rin mga kasembreros na naipapakulong dahil sa kasakiman ng pera ng mga ilang kongresista at politiko mga kasembreros. So talagang may kalalagyan, no? Hindi man ngayon, pero sa susunod na taon or sa next year mga kasembreros ay hindi natin alam, no? Only God knows mga kasembreros. Sa ating buhay, hindi lamang siya sa pera, no, yung pagiging sakim. Maring sakim ka sa jowa, sakim ka sa asawa, nangaagaw ka ng asawa ng iba, nangaagaw ka ng jowa ng iba, sakim ka sa materialismo, no, mga material things. Let's say gustong maangkin ng gamit ng iba, or yung mga gamit ng iba. Gusto mo magkaroon ka ng yung inggit, no? Parang inggit at saka kasakiman, parang magpinsan sila mga kasembreros kasi may inggit ka, no? Unang-una may inggit ka, bago yung kanyang cellphone, bago yung kanyang damit, bago yung kanyang etc. So, pag nainggit ka, so parang nauuwi siya sa kasakiman mga kasus, kahit na hindi mo pa kailangan, no? Kasi meron ka pa nga, ay bibili ka ng bago kasi nga nakita mo na may bago yung kaibigan mo, may bago yung kapitbahay mo, may bago yung kumare mo, yung kumpare mo, or kung sino man dyan mga kasembreros. So kasakiman, pero most of the time kasi itong kasakiman, parang wala siya kasing wala siyang kabusugan, wala siyang satisfaction mga kasembreros kapag ang taong sakim ay wala siyang kabusugan sa pagkain, no? Kapag ikaw ay masiba, ikaw ay palakain mga kasembreros. So kasalanan din po yun, no? Gluttony mga kasembreros. Ang pagiging masiba ay kasalanan din po sa Panginoon mga kasembreros. So greed, no? Parang kung pa lahat gusto mo magkaroon ka. So usually kasi sa pera ito nag-i-imply, no, yung pagiging sakim mga kasembreros, sakim sa kapangyarihan, no? Yun pa pala, no? Sakim sa kapangyarihan, gustong magkaroon ng posisyon sa society, no, sa gobyerno para magkamal ng maraming pera, maging sikat, no, maging influential mga kasembreros. So yun, no, sakim sa pera, sakim. May mga tao rin na power tripper, no? Yung mga gusto magkaroon ng posisyon para magamit ito para mang-api ng tao, para makapaghiganti, and so on mga kasembreros. So yung greediness, it speaks also about the motive of your heart, no? Ano yung motibo ng puso mo? Ano yung reason kung bakit mo ginagawa to, bakit mo ginagawa yan? So ang tamang motibo ng ating puso ay dapat present mga kasembreros, kasi kunyari gusto mo mag-aral tapos gusto mo lang para maghiganti dun sa ng api sa'yo. So parang nandun pa rin yung galit sa puso mo na although yung pag-aaral talaga ay gawin mo nilang inspirasyon yung mga magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo for example, no? Or sa sarili mo, no? Kailangan gusto mo maging okay din yung trabaho mo, kung kaya mag-aaral ka na mabuti
Kasi kung yung pag-aaral na mabuti, maganda yun. Mabuti yun. Kasi nga good siya mga kasus kasi makakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero kung ang motibo mo para makapaghiganti, pag nakagraduate ka, babalikan mo yung taong nanakit sa'yo. So, mali rin siya mga kasus. So, everything that is opposite, mali, no, at saka masama na motibo ng ating puso, parang ano siya, para siyang mancha, no, na kahit na tama yung ating pangarap, tama yung ating goal, tama yung ating desisyon, kung ang motibo naman ng ating puso ay mali, so para siyang isang puti na damit na namamantsahan mga kasembreros. Proverbs 1 verse 19 stands as a stark warning against the allure of ill-gotten gains, no? So search niyo po sa internet yung ill-gotten wealth, no, yung ILL dash or hyphen GOTTEN, tapos wealth, no, or kayamanan. So magugulat kayo kung anong lalabas dyan mga kasembreros. So sikat na sikat ngayon ang apelidong niya na lalabas mga kasembreros. So, and the destructive fact that greed can lead one down. It is a poignant reminder that the pursuit of wealth through dishonest means ultimately brings ruin, both in this life and potentially in the spiritual realm. This verse is nestled within a larger passage in Proverbs, where wisdom is personified, offering invaluable guidance to steer clear of the pitfalls of sinful behavior. So, yung ano kasi dito, yung wisdom, para siyang ginagawang tao na may isip, tumatawag siya for example, naghahanap siya ng taong gusto niyang tirhan, pero walang gustong mag-angkin, walang gustong magpatira mga kasimero sa kanya. That is why nalulungkot, no? Parang ang wisdom dito ay nalulungkot siya na ang tao more on materialism, more on wealth, more on possessions, more on properties, pero ayaw nila ng kaalaman mga kasembreros. So ito yung sasabi dito ni King Solomon na may pitfall, no, merong kalalaglagan, no, merong destruction na abutin mga kasembreros ang mga taong sakim, no, especially sakim sa pera at power. The relevance of Proverbs 1 verse 19 resonates strongly in today's society, where the temptation to achieve success through unethical means is ever present. So unethical means, so ito yung issue rin to sa gobyerno mga kasembreros, yung unethical. So, yung si Kiko Barzaga, parang nasuspend siya for 1 month kasi nga doon sa kanyang unethical behavior daw. Pero yung mga corrupt, mga nagnakaw, natatawa ko minsan sa mga ni Kiko Barzaga. So, para sa kanila daw, ano ang ethical? Yung magnakaw. Ang unethical, magsabi ng totoo. So, may point din si Kiko Barzaga, mga kasembreros. Matalino din ang batang ito na yung tama nga naman, yung mga magnanakaw, hindi na-suspend. Pero yung mga magnanakaw ay na-suspend, ay yung mga hindi nagnakaw at nagsasabi ng totoo, na-suspend. Pero yung magnanakaw, hayahay pa rin ang buhay, sa patuloy pa rin sila. Whether in the realms of business, politics, or personal relationships, the allure of quick and dishonest gains can lead individuals astray. Consider the cautionary tale of a once successful individual who resorted to fraudulent practices to amass wealth. So ito, yung amass wealth mga kasembreros, may balita kanina na narinig ko, or kahapon yata yun, hindi, nung the other week pa pala kasi advance ko naman itong voice over mga kasembreros, no? Yung ating Word of God, na yung dito, yung mga ICC judges na freeze yung kanilang mga bank accounts kasi siguro may mga anomalya no, hindi na nila magamit, yung mga visa nila na cancel, tapos yung pati mga anak nila, no, parang yung mga visa nila na cancel. May anomalya sa mga bank accounts, yung mga kapirahan ng mga ICC sa Netherlands, mga kasus ng mga ICC judges. Parang kasi ang bangko magtataka yan kunwari, ganito lang yung sahod mo pero nagtamal ka ng billion for example in an instant. So yung mga bangko magtataka yan, magre-research yan at pag-imbestiga kung saan galing yung mga pera nila mga kasembreros. So yun, may nakita akong yung judge mismo na isa na nag-cancel ng interim release ni former President Rodrigo Duterte. Nagsalita siya na bakit na freeze, ganyan, parang nagre-reklamo siya mga kasembreros. So sabi ng mga tao, karma is real. Sabi ng
So, there's a may power sa panalangin, and ang katotohanan talagang ano yan, uusbong at uusbong yan mga kasambreros in the course of time. So yun, wag lang natin pigilan na wag lang tayong tumigil sa panalangin na hustisya, no, at saka yung kahihiyan ba ng Pilipinas ay matanggal na mga kasambreros dahil nga sa isang Pilipino, no, si Duterte, mga kasambreros, hindi nilitis dito sa ating sariling bansa, kundi nilitis doon sa Banyaga, sa Mabanyaga, mga kasambreros. Parang yun nga, no, sabi ng ilan ay pagtatraidor when they handed over Tatay Digong, mga kasambreros, sa ibang bansa. In conclusion, Proverbs 1:19 serves as a timeless beacon. So, kumbaga pa siningit ko yun, mga kasambreros, kasi it also, yung mga ICC judges, yung biglang yaman nila, no, na galing sa masama. So, greediness din yun, mga kasambreros, no, or pagiging sakim sa pera. In conclusion, Proverbs 1:19 serves as a timeless beacon, guiding individuals away from the treacherous waters of greed and towards the shores of integrity and righteousness. By heeding the wisdom contained in this verse and related scriptures, one can navigate the complex moral landscape of modern life with clarity and purpose. So yun siya, mga kasambreros, no? On the other hand, huwag tayo maging sakim, maging mapagbigay tayo, no? Kagaya ni Sir Alden, mga kasambreros. Kasi ano mo naman yung pera na yan kung galing naman sa masama, no? Or kung sobra-sobra naman sa'yo, no? Spirito kasi ng diablo rin yun, no? Na kahit sobrang umaapaw na yung sa'yo, gusto mo pa magkamal pa ng marami, so it's a greediness, no? Avariciousness, mga kasambreros, or pagiging sakim. Alright, sinamos ng Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At pagiging selflessness or kindness, mga kasambreros, at hindi maging sakim. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.